Magandang araw sa inyo mga kaibigang anglers at sa mga gusto pang maging anglers. Ngayon, base sa mga tatanong lang sa akin kung paano buo o mag-set up ng isang fishing equipment. Ito, gumawa na ako ng fishing guide or sabi na tutorial. Basic lang naman para sa kung paano mag-set up ng isang fishing equipment, isang fishing rod and reel. Itong aking mga i-share sa inyo ay natutunan ko lang din naman sa mga nagturo sa akin mag-fishing, sa mga kagrupo ko sa at mga kaibigan at sa ibang tutorial din. Pinagsama-sama ko lang para maikli at ma-share din sa iba ang aking nalalaman. So, kung magugustuhan nyo, please paki-subscribe na lang ng aking channel. Press na rin ng share para sa mga hindi pa mga marunong mag-fishing at paki-press na rin ng bell para lahat na damay-damay na. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay dalawa lang na type ng fishing kasi yun lang naman ang aking ginagamit. Una ay bait and weight, tinatawag na babad, yung gumagamit ng hipon, ng squid, ng tamban para gawing pain. Nakalagay siya sa isang rig. Ang pangalawa naman ay casting, pero gagamitin natin ay spinning rod and reel. Iba pa yung sa tinatawag na bait casting. So, magsimula tayo sa pagpili ng rod. So, base sa aking setup, itong aking setup ay medium heavy. So, mamimili muna kayo kung anong type ng species ang yung huhulihin. Kung malaki, maliit, medium. Babasa kayo doon sa weight noon kung anong i-set up nyo. So kung maliit, edi kukuha kayo ng light. Kung medyo malaki-laki, medium. Kung malalaking target nyo, mga barracuda, kung tanigi na malalaki, edi mag-heavy kayo. Pero itong aking setup, medium heavy to. Magsimula tayo sa pagbili ng rod. Kasi nasa rod naka-base kung anong specification ay kakabit mo sa kanya. So, for example, itong rod ko, ito ay kumbaga medium heavy kung tawagin. Yan. Nakakalagay dito ay yan, makikita nyo yung specification dyan. Ay nakalagay sa kanya. Ito yung length. Ayan yung length. Ayan. Ang length niya ay 7.7. 7 feet and 7 inches. Ang kanyang by centimeter is 230. Ilan ba to? 231 centimeter. Nakasulat din dyan kung anong lure weight ang kaya niya. So maganda tong rod na ito kasi kaya niya mula 10 hanggang 60. So malawak yung lure variety na pwede mong ilagay. Siguro mo parang 10 to 60 oh. 63 grams. By grams yan ha. Tapos itong line naman, pwede mo siya kabitan ng PE 1.5 to 3 to size na 3 ng PE. Ito yung action niya, regular fast. Base dun sa specification na yun, dun natin i-base yung rod, yung reel at saka itong line na ilalagay natin. So sa reel, pagpili ng reel, ibabase natin doon. May nakasulat dyan sa reel natin kung anong specification ng reel. Yan, mostly nakalagay yan diyan. So itong base sa rod natin, PE ang nakasulat sa kanya. So sundin natin yung PE dito kasi ilalagay natin dito braided line yan. Ang PE na nakalagay dito ay sa PE ito, pasok ang to 300 meters sa spool niya. So mostly ng mga line naman ay 300 meters. So pwede tayong gumamit ng 2. Ang ginamit ko dito PE 1.5. Pwede naman yun. Yun nga lang, hindi mapupuno tong iyong spool. So lalagyan mo ng backing. Itanong nyo na lang sa shop kung kung pwede sila maglagay ng backing. Yun na may ilalagay nila. Kung hindi, papasok yung 300. So ito, ang ginamit ko, Shimano Stradic na 5,000. Pasok naman yung specification niya dito sa ating rod. Kasya naman dito yung 1.5 sa rod natin. So binala ko dito ay Bulsen na ice braid. Size nito ay 1.5 PE.
which is pasok sa capacity ng ating rod na 1.5. Ang weight nito ay 25 pounds. 25 pounds. Ayun, so meron ka ng rod, meron ka ng reel. Depende na lang yun itong aking ibang rod dito. Meron ako ditong ultralight. Yung ultralight din eh. Are naman, nakasulat din naman dyan. So pare-pareha siya may nakasulat kung anong specifications. Yan. Ito yung ultralight. Ang nakasulat naman din ay ang length niya 7.8, 7 feet and 8 inches, 2.3 meters, 1.8 to 6 grams. Mababa yung timbang. Ang line naman itong capacity ay 2 pounds hanggang 6 pounds. So max 6 lb, 6 pounds ang kaya. Ang nakabala din eh. Yan, Stradic din, pero 1,000 na reel. Kasi ang spool nito, ang kaya niya sa 4 pounds, 160. Ayan, pag gamit mo naman ng lure or ng jig na kailangan mo, ibabase mo din dito sa capacity ng rod mo. Nakasulat dito ay 10 to 60 grams. So, mamimili ka between 10 grams to 60 grams. Marami tayong brand dyan ng mga lure at saka mga jig na effective. So, mamili na lang kayo kung anong inyong gustong kulay. Pero kung gusto niyo talagang bawa ay fishing kayo sa isang lugar, may nakakita kayo mga angler, tanongin niyo sila kung anong magandang kulay na pwede. Yun naman isasagot sa inyo. Mabait naman ang ating mga kaibigang angler. Tuturuan naman kayo ng mga yan. Pangalawang setup ay tinatawag nating kung ano babad. Ito yung tinatawag sa English ay bait and weight. Ang ginagamit ko dito, telescopic. Wala lang akong telescopic din at pinamigay ko na. Ang ginagamit ko na rin pambabad ay yung aking mga heavy. Binabalahan ko na lang ng rig. So, maganda ito telescopic. Kasi yun yung napakahaba at napakatibay din naman. Base din doon, same lang. Babase ka doon sa capacity ng rod. Doon ka bibili ng reel. And then yun ang gagamitin mo pambabad. Meron tayong rod, meron tayong reel, meron tayong line. Ang gusto natin gawin ay, tingnan nyo itong aking dulo. Meron ito nakakabit na parang nylon. Yan ay fluorocarbon ang tawag diyan. Yan ay kinokonekta mula dito sa ating main line na braided line. Mula dito. Yung dulo nitong braided line, kinakabitan natin ng fluorocarbon. Ang reason naman dyan, para meron siyang elasticity, kasi itong braided line walang stretch to. So itong fluorocarbon, ito yung kukuha ng tension from ng isda. So meron siyang elasticity para hindi maputol agad yung linya natin. Meron din siyang purpose din niya para sa visibility. Hindi siya masyadong kita ng isda. Ayan no. Kasi ano siya, translucent. At the same, pangatlong reason, abrasion resistance. Pag kumaskas sa bato, hindi kagaya nitong ating braided na pag kumaskas sa bato, putol agad yan. Ito may abrasion resistance siya. So, kaya niya yung friction. Tsaka mga abrasion sa bato. So, bakit ginagamit itong braided, hindi na lang itong fluorong diretso? Kasi itong braided, napakanipis niyan. Yan, ayun ang purpose na yan. Manipis yung linya. At the same time, madali siyang ipukol. Tsaka sa spool, hindi siya nagbubol din eh. Yan. Tsaka mahaba yung length na kaya mong ipasok sa reel. Kung ginamit mo mono or yung mono or yung nylon, ayun no, mas makapal siya. Ang mapapasok mo lang dito 170 sa reel sa anong ito, pero pag ginamit mo braided, mapapasok mo 300. Mas maganda pagka braided ang itong iyong main line, lagyan mo ng fluorocarbon sa dulo. So paano natin kinakabit at dinudugsong itong fluoro at yung leader line at saka main line? Marami tayong iba't ibang klase ng nut na pwedeng gamitin.
Pero ang aking laging ginagamit FG tsaka PR. So ito yung example noon yan, no? May dugsungan sila. Hindi lang mag-focus talaga ito eh. Yan, ang dugsungan. Tawag dito ay PR knot or FG knot by bobbin knotter. Ilagay ko sa description yung paano magtali ng FG knot or PR knot using bobbin knotter. So check nyo na lang ito sa aking pangalawang video iyon. So yun lang, i-connect mo tong dalawa. Pag na-connect mo na yan, lagyan mo din sa dulo ng snap. Yung iba nilalagyan na swivel, kagaya nga sabi ko, kung saan ako komportable, ilan pwede kong share sa inyo. Pero sabi ng iba, maganda raw yung may swivel din sa dulo para lumalaro yung lure. Sa akin, idagdag gastos. Pero sa akin, pwede na siyang snap. So far naman, okay naman ang aking pag-fishing. Wala naman ako naging problema. Pero yun nga, kanya-kanya nga tayo ng style. So yun lang. So, i-soma lang natin. Ating paikli na ang aking dinis ko sa inyo. Meron tayong rod, kuha ka ng specification, check mo yung specification dyan. Then, bili ka ng reel. Base sa reel, kabitan mo siya ng line kung anong capacity na itong reel mo. And then, kabitan mo siya ng fluorocarbon sa dulo. Ayun pa pala, pag magkakabit ka ng fluorocarbon, mas mataas ng timbang kaysa dito sa main line mo. Tapos, kabitan mo ng snap. Meron tayong snap and swivel base sa kung anong size nitong line mo. Nakasulat naman yan doon, for example, ginamit mo yung 30 pounds. Di mas mataas doon yung snap mo. Lagi naman mataas yung timbang nito, ito naman hindi basta-basta nasisira. Pili ka na lang sa shop kung alin yung magandang timbang. Siyempre, pagka malaking setup mo, di malaking snap. Pag maliit, di pang yung pinakamaliit din. Ayun na, dito mo na ikakabit yung mga lure. So, kuha tayo ng example ng lure. Ito yung type ng fishing na sinasabi ko na casting. Ikakas mo yung lure. So, ito ang example. Kalawangin na tariluma na. Ayan. Ito yung example ng isang lure. Meron yung dulo. Dito may kakabit yung snap and swivel. Ayan. Di na yun. Ingat-ingat lang kahit baka kayo madali. So, ayan. Ikakabit mo siya dyan. Sa dulo yan. Pag ganyan. Tapos saka mo siya ihihigitin. Sama siya ihigitin. Ayan, ang ating sample ng lure. Marami tayong iba't ibang klase ng lure. I-discuss ko na lang sa susunod na tutorial ng video. So, ayun. Sa mga kaibigan natin diyang gustong mag-angler, maging angler, gustong mag-fishing, enjoy nyo lamang tong hobby natin na ito. Maganda, healthy. Malayo ka pa sa corona. Social distancing. Doon ka sa mga malalayo naman pagitan, di kayo pwede magdikit-dikit. Pag nagdikit-dikit kayo, magkakasabit-sabit. So, maganda to para sa social distancing natin. So, yun lang guys. Palala ko lang, pag nagustuhan nyo po, please hit subscribe button. Lagyan nyo na rin ng notification bell para updated kayo lagi. Pagka may mga tanong, i-comment nyo na lang. Ako nang bahalang sumagot. Pag hindi ko alam, tatanong ko sa iba. Thank you po. Maraming salamat. God bless you all. Susunod na yung pagkikita.